Kumanda ka sa akin. Sila pala ay isang gang. Naabutan nila ang nakamotor. Binuksan ng lalaki ang bintana. Saka hinayla ito. Natamba ang nakamotor. Sumenyas din siya ng masama. Pero may paparating pala na truck. Nasagasaan ang lalaki. Nako, dumating ang mga pulis. Pero nagmamadali ang pulis. Dahil sisanduan pa niya ang anak. Tumingin siya sa paligid. Saka sinipa ang bato sa gitna. Nakita niyo ba itong bato? Halatang nabangga niya ito. At nahulog sa motor kaya nasagasaan ng truck. Sige, tapos na ito. Natulala ang mga tao. Dahil tapos na agad. Dahil dito nakaiwas si Laxi. Sa araw na ito, maniningil siya ng utang. Pero narinig niya ang kapitbahay ng sinasaktan. Pero ayaw niyang makialam. Maniningil muna siya. Matapos gantihin ang ng utang, nakuha na niya ang pera. Paglabas niya ay sinasaktan pa rin ang kapitbahay. Kumatok si Laxi. Ayaw niyang sinasaktan ang babae. Kaya nagpas siyang turuan ng leksyon. Ano? Di inakala na malaking tao pala. Agad umalis si Laxi. Pero akala mo ba dahil natakot siya? Hindi. Kumuha siya ng baril. At nag-doorbell ulit. Baby, anong nangyari? Kinabukasan, nakatanggap si Laxi ng trabaho. Mula sa isang opisyal ng gobyerno. Kinikilan daw siya ng isang grupo. Kailangan niya ng tulong nito. Agad pinuntahan ni Laxi ang grupo. Pero minaliit siya ng mga ito. Ininsulto pa siya. Umalis ka na, bata. Tumalikod si Laxi. Tumawa naman ang mga tambay. Pero nawala agad ang mga tawa. Dahil may dala si Laxi na chainsaw. Agad umatake sa mga tambay. Nagsitakbuhan ang mga tambay. Dahil sa takot. Mga duwag, halika kayo. Pagkatapos nito pinuntahan niya ang opisyal, dahil sabi ng mga tambay. Ginawa nila ito sa opisyal. Dahil corrupt siya, kasabwat ng mafia, na nagpupuslit ng langis. Natulala ang opisyal. Di niya inakala na mabibisto siya. Pero di siya binalaan ni Laxi. Gusto ni Laxi na isama siya. Alam naman niya na pag wala siyang kasama ay magkakaproblema. Nagpa siya silang magsama. Samantala, tungkol sa lalaking nasagasaan ng truck, hindi nakinig ang mga pulis sa sinabi ng babae. Matapos mag-imbestiga, nalaman nilang may kinalaman ito sa gang. Kaya nung gabing iyon, sila Omo na mukhang gang kesa sa pulis, ay sinugod ang tinitirhan ni Laxi. Babae man o lalaki, isa lang ang goal, patumbahin sila. Sa sandaling ito, tatakas sana ang isa, pero hinabol nila Omo. Pinaputukan niya ito, mukhang kontrolado na nila. Kaya naman, tinawagan nila Omo ang asawa. Ano? Nasaan ka? Nasa tabi ng bangkay. Umuwi ka na para kumain. Kaya naman, uuwi na sila Omo. Pero di niya napansin. Nagtago pala si Laxi sa likod ng basurahan. Nakaiwas na naman siya, dahil pinatay ang tauhan. Nakahiya ang leader ng gang. Pinatawag niya lahat, kung sino ang makakapatay kay Laomo. May malaking premyo. Nagboluntaryo si Laxi, dahil wala siyang pera. Kaya, sa gitna ng mga hiwayan ng kasama, nagsimula si Laxi ng plano niya. Pero walang may nag-akala. Matapos makuha ni Laxi ang premyo, kinabukasan pumunta siya sa pulis. Nagpanggap na donor, pero sa totoo ay miyembro ng gang. Naunahan lang siya ng truck. Agad siyang nagpaharurot. Kumuha siya ng kahoy, at tinapon sa truck. Pagdating ng mga pulis, patay na ang driver. Pero kakaiba siya. Nagpalit siya ng damit. Isang buwan nakaraan, tinanggap niya ang trabaho na patayin sila Omo. Pero pagkuha ng premyo, sumuko siya sa MGA police. Dahil sa pera, ayaw niyang makulong. Sinabi niya kay Laomo, papatayin siya ng gang. Pero di siya sang-ayon. Kaya siya na ang nagboluntaryo. Dahil dito, hindi na magagambala sila Omo. Kailangan nilang iulat sa leader. Para protektahan siya, binigyan sila ng mga bodyguard. Sinabi naman ni Laxi sa gang na, may seguridad na ngayon sila Omo. Di siya makalapit, sa susunod na lang siya kikilos. Nang makita ito ng gang, sinabing ipagpaliban muna. Ginamit ni Laxi ang oras, at ang pera, para makapasok sa negosyo. Sa isang buwan, marami na ang naipon. Kahit na mahuli ng pulis, hinarap niya ang corrupt na pulis. Alam niya paano ito haharapin. Magkano? Nako, may warrant ako. Huwag mag-alala, magsabi ka lang ng presyo. 50,000. Pumunta tayo sa bangko. Pero kahit ganito, hindi pa rin sapat para kay Laxi. Dahil ang perang nakukuha, napupunta sa opisyal at sa mafia. Tauhan lang siya, kaya, nakaisip si Laxi ng ideya. Pinuntahan niya ang isa pang opisyal.
Binyantaan niya ito dahil nakikipag-ugnayan sa mafia. Sinabing ibigay lahat ng pera sa kanya. Di nagtagal, tinawagan siya ng leader ng mafia. Di naman natakot si Laxi. Nakipagsundo pa na magkita. Pinuntahan niya ang kaibigan. Nagpatulong maghanap ng mga tauhan. Pero nang tumawag ang kaibigan, palihim siyang tumawag sa pulis. Sinabi niyang may laban ng mga gang bukas. Kinabukasan, pagdating sa lugar, dinala ni Laxi ang pinakamagaling na abogado. Naglabas ng kontrata. Matapos nito, lahat sila makakatanggap ng 200,000 na premyo. Humiyaw ang mga sundalo. Loyal sila kay Laxi. Di nagtagal, dumating na nga ang mafia. May dala rin silang sundalo para turuan si Laxi ng leksyon. Nang makita ito ng mga sundalo, agad silang nagposisyon. Pero di nagpanik si Laxi. Pulis, itaas ang mga kamay. Ibaba ang mga armas. Dahil dumating ang mga pulis. Tumigil ang dalawang panig. Dahil sa mga pulis, agad na palibutan ang mga akusado. Tumayo ang isang sundalo. Nilabas ang ID. Yun pala, sila ay parte ng gobyerno. Sila ang mga sundalo. Lisensyado pa ang mga armas. May abogado pa. Malinis daw si Laxi. Dahil dito, natulala ang mga pulis. Sabi ng sundalo, legal ang kanilang pagkikita. Ang mga kalaban ang may problema. Kaya pumunta ang hepe sa mafia. Tinanong kung may lisensya. Nang makita ito ni Laxi, agad nagsalita. Ang galing nyo talaga, mga ilegal na armas. Grupo ng mga ilegal. Nasira nyo ang gang sa loob ng isang araw. Hintayin nyo lang ang premyo. Matagal nang minamanmanan ng hepe ang mafia. Sa wakas nahuli na nga. Nagbago naman si Laxi. Naging leader ng mafia. Kinuha na ang negosyo. May mga sundalo pa. Sa loob ng 2 buwan. Narating na ang tuktok. Hindi na mabilang ang pera. Tinitimbang na lang nila. Pero di nagtagal. Pinuntahan siya ng leader ng gang. Dahil natuklasan niya ang pangloloko ni Laxi, inutusan na patayin sila Omo. Kundi magbayad siya ng 5 milyon. Pero iba na ang katawan ni Laxi. Tumanggi siya sa leader ng gang. Ito na ang simula ng kanilang alitan. Pero walang paki si Laxi. Kinabukasan pumunta siya sa kulungan. Nakiusap na pumasok, nilabas ang nalita ng armas. Napaisip sila na, kakaiba si Laxi. Hinihintay kay ni Warden magkape. Sabi ng lalaki sa isa, siya si Laxi, ang leader ng mafia. Hindi nila pwedeng kalabanin. Lumapit si Laxi sa bintana. Sinabihan niya ang lalaki na umalis muna ng 1 oras. Dahil ayaw niyang maraming tao. Natulala ito, pero parang gusto nito sumali. Kaya lumapit kay Laxi. Pwede mo akong bigyan ng trabaho, huwag mo akong paalisin. Maraming mga bandido rito, pero kahit anong oras kaya ko silang tumabahin. Boss, di ba magkaibigan tayo? Sinong nagsabi? Kilala ba kita? Okay ba ito sa'yo? Nakita ito ni Laxi. Pinili niya ang mas bata. Laging nakikinig. Bakit pumasok si Laxi sa kulungan? Dahil matapos maging leader ng mafia, lumaki rin ang negosyo niya. Kailangan pang timbangin ang pera. Pero sobrang laki. Magkakaproblema talaga. Laging di nag-iingat. Nagkakaroon ng kalaban. Dahil dumami ang mga bangkay ng gang. Napansin ito ng pulis. Idagdag pa ang pagpuslit ng langis. Naapektuhan ang ekonomiya. Nagplano ang mga pulis. Kailangan wakasin ang mafia. Pero di takot si Laxi. Dahil naayos na lahat ng abogado. Dahil walang ebidensya ang pulis. Ang tanging maaresto lang ay ang corporate. Pero matagal na niyang sinabihan si Laxi. Nailipat ang pangalan. Basta tumahimik lang ang mga tauhan. Makakakuha sila ng 200,000. Kung malas ay baka ay pakulong sila. Magkakaroon sila ng 500,000 na settlement. Napaisip ang mga tauhan. Pero di sila traidor kay Laxi. Sa huli, dahil walang ebidensya, hinuli nila ang lasing. Malaya naman si Laxi. Pero alam niyang di titigil ang nasa itaas. Naglista siya. Kailangan patayin lahat. Kaya pumunta sa labas ng kulungan. Nakiusap na pumasok. Nagtaka naman ang mga bantay. Kahit nasa blacklist siya. Pero wala silang ebidensya para hulihin. Kung gusto mong magka-20,000 kada buwan, papasukin mo ako. Agad binuksan ang pinto. Hinatulan lang. Para makapasok si Laxi. Ginawa ito ni Laxi. Para maging alibay. Dahil sa sandaling iyon, isa-isang namatay ang mga investigador. Di pa nagtagal si Laxi sa loob. Naging utusan ni Laxi ang kalbong lalaki. Gumastos si Laxi para sa parole ng kalbo. Inutusan niyang patayin ang huling tauhan. Pero kahit na malakas ang kalbo, pero mahina ang utak, hindi natapos ang plano. Nasugatan pa ang paa, pero may backup si Laxi.
May nangyari sa lahat ng mga tawan. Alam ng pulis na si Laxi ang may gawa, pero nasa kulungan siya ngayon. Kaya sumugod ang mga pulis para arestuhin siya. Kakaiba ang eksena. Matagal naghusga, pero walang makita na ebidensya. Dahil ang tanging ebidensya nila ay nasugatan ng killer, pero walang sugat ang paa ni Laxi. Tinanggap ng kablo ang pera ni Laxi. Sa giit ng abogado, pinakita niya ang sugatang paa. Ano po ang mga kasalanan? Dahil walang death penalty, hindi talaga mahulaan. Walang saysay ang mga dagdag na krimen. Walang magawa ang mga pulis. Pinakawalan nila si Laxi. Akala nyo magiging kakaibang leader sila, pero huwag kalimutan na maghihiganti ang gang. Kakalabas pa lang niya. Ang tanga ko talaga. Kahit na magulo ang huli. Pero sa totoo ay di naman. Dahil ipinapakita na, kahit gaano kagaling, tao pa rin. Ang mga nakikipagtalo sa mahiwaga, sa huli ganun pa rin. Okay na.